verses 23 to 24. Alam niyo po ba ito? Yes. Sige nga, pakirecite. The Lord is my shepherd. I shall not be what? Mali po. Psalm 120. 139, 23 to 24. Sabihin ko na ha. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. Amen. And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Sa Tagalog naman po, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tignan mo kung anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Amen. Search me, O God. Siyasatin mo ako, O Diyos. Ano ko lang po, dumarating po ba? Tayo po yung mga Kristiyano na may buhay na po tayo ng ating Panginoong Jesus. Kayo po ba, dumarating po yung time na dumudulog tayo sa Kanya, nagpapasiyasa tayo. Amen. Amen. Ito po ay isang pahayag ng kahinaan. Diba? Hindi ka magpapasiyasa ng puso mo kung ikaw ay napakalakas. Diba? Ito din ay pahayag na sinusurrender mo ang buhay mo sa ating Diyos. Amen. Ito din ay nagpapahayag na pinubuksan mo ang buhay mo para maituwid ka ng banal na Espiritu. Amen? Totoo nga na ang banal na kasulatan ang siyang tumutulong sa atin para ma-examine natin ang ating puso, ang ating kaisipan, na ipahiwatig sa atin. Tayo ba ay lumalago sa ating pang-spiritual na pamumuhay? O hindi? Alam niyo po, marami sa atin ng mga Kristiyano na gusto po natin maging katulad ni Kristo, di ba? Sino po dito ang naghahangad na maging katulad ni Kristo? Amen! Praise the Lord. Sabi nga po, ito po ang standard ng bawat mananampalataya na magtrabaho po tayo para maging katulad natin si Kristo. At ganon din po sa banal na kasulatan, makikita po natin doon ang palatandaan na nagpapahiwatig ng spiritual growth and maturity ng bawat mananampalataya. At kung titignan po mo po ang palatandaan o senyales na ito, at alam mong hindi ka ganun, sinasabi mo agad, hindi ako ito. Hindi ako ito. Hindi ko kaya ito. Diba? Umaatras na tayo. Kinukondem na natin ang sarili natin. Hindi ko kaya to. Mali ako. Hindi ko kaya. Bakit hindi natin tanggapin, imbis na i-condemn natin ang sarili natin, makonvict tayo sa sinasabi sa banal na salita? Na, di ba? Di ba pagka nakita mo kung sino ka, at mababasa mo, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Hindi ba, hindi? Matutuwa ka, makukonvict ka. Kasi alam niyo po, ang condemnation at ang conviction, magkaiba po yan. Malaki po ang pagkakaiba. Ang condemnation po, sinasabing ikaw ay pagkakamali. Pero ang conviction, sinasabing nagkamali ka. Diba, ang laki ng pagkakaiba doon. Kinondem ka na na sinabing pagkakamali ka. Pero ang conviction, sinabing nagkamali ka. Diba, ang laki. Ang condemnation, tinutulak ka, it pushes you away from God. Tinutulak ka palayo sa Diyos. Pero ang conviction, it draws you close to God in repentance. Nilalapit ka sa Diyos ng may pagsisisi. Amen?
So pag nababasa po natin to, yung mga palatandaan, yung mga nagpapahiwatig kung paano tayo lalago ng spiritual, kahit hindi po kayo ganun pa, huwag po tayo ma-discourage. Don't be discouraged. Don't be offended. Amen? Amen. Sunday, kunin niyo yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Sabihin niyo, okay ito. Ito ang kailangan ko upang suriin ko ang sarili ko. Upang suriin ko ang puso ko. Upang ang spiritual na buhay ko ay lumago. Amen? At pagkatapos nun, gawin natin ang mga kinakailangan, pagbabago ng tutulong sa atin upang tayo lumago spiritually at maging katulad ni Jesus. Siyempre, pagka nakita natin yun, nag-decide tayo na itong gagawin natin, yung pagkilos natin ay nakaayon sa banal na Espiritu. Amen? Dahil alam natin, malalaman natin, ang bawat kilos natin na nanggagaling sa ating laman ay hindi magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Amen? It is very important that you have a foundation. Bago po natin makita yung mga palatandaan na nasa banal na kasulatan, kailangan po meron tayong pundasyon para po makita natin, maintindihan natin kung yung source ng transformation natin ay saan nanggagaling. Di ba? Kasi kung halimbawa, wala kayong alam, wala kayong pundasyon para malaman nyo kung ano yung kagustuhan ng Panginoon sa inyo para mag-grow kayo spiritually. Hindi nyo alam. Laging iyaano nyo yun sa laman nyo. Oy, naging ganito, naging maayos ako. Naging maganda buhay ko, kahit maraming problema, hindi ko inaano yan dahil ikaw. Kasi alam mo, ang source ikaw, ang kalakasan mo. Pero pagka nakita mo yun, nalaman mo yung pundasyon na ilalatag natin ngayon, makikita natin, sino ba yung source ng transformation mo? Sino ba yung source ng pagbabago mo? So as we go through this signs, you will not be discouraged. Hindi ka madi-discourage kung hindi mo man, halimbawa, hindi ko kaya to. But if you know and you know na ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng lakas para ma-transform ka, lalo kang magkakaroon ng inspirasyon at magpupush ka lalo para maging katulad ka ng ating Panginoong Jesus. Amen? So ngayon po, ito po ang sinasabi kong pundasyon ng isang Kristiyano. Para nga makita niya ang mga palatandaan kung siya ba ay nag-grow spiritually o hindi. At para makita niya ano ba ang dapat para mag-grow ako spiritually. Sa John 15:4-6, sinabi dito, "Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, we cannot do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask whatever you will, and it shall be done unto you." Sa Tagalog po, manatili po kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin, sabi ng Diyos. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala tayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Maliwanag po yung sinabi ng Panginoon. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo.
Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. Sabi nga dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Siyempre, kapag ka naniniwala ka sa salita, ang salita ng Panginoon ay nasa iyo, nananatili ka sa Kanya, siyempre, ang hihilingin mo ay yung naaayon sa Kanya. Diba? Hindi pwedeng taliwas yung hihilingin mo sa Panginoon. Kaya nga sinabi, matutupad yun para sa inyo. So, yung pong mga Kristiyano na talagang nakaugat kay Kristo, kasi may mga, actually, siyempre pang pinag-uusapan po natin dito yung tunay na Kristiyano. We're not talking about those na sinabi nga, nag-receive ako. Pero, totoo bang it's between you and the Lord. Kaya sabi ko nga, those who are rooted in Christ and those who abide in Christ are the ones who experience transformation. You cannot experience transformation kung hindi ka nakaugat kay Kristo. Kung hindi ka nananatili kay Kristo. Amen? What does it mean to abide in Him? Ano ba yung ibig sabihin na yung mag-abide ka kay Lord? Manatili ka kay Lord. Meron po ba kayo may sasagot? So to abide in Him is to obey His word. Siyempre, you cannot say na you abide in the Lord, pero hindi mo naman sinusunod yung salita niya. To abide in Him is to surrender to His will. Amen? Naiintindihan po natin to, di ba? To abide in Him is to come to a greater understanding of His ways. Naiintindihan natin ang pamamaraan ng ating Panginoon. Amen? So, pagka nag-abide ka kay Kristo, fruit is automatically produced. Ang pinag-usapan po natin, yung fruit. Hindi po yung fruit ng Holy Spirit. Hindi po yung mga fruits na kinakain natin. Fruits of the Holy Spirit. Ano po ba yung mga fruits ng Holy Spirit? Ano pa? Self-control. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Actually, it's not your responsibility to grow fruit. Amen? You cannot do it sa sarili nyo. Hindi po natin magagawa yun. That comes about when God begins to do work in your heart, in your mind, and in your soul. Amen po ba? As God begins to do the work in you, then fruit is produced. Then transformation is produced. Magta-transform po tayo kapag ang Diyos hinayaan nyo na mag-umpisang gumawa sa bawat buhay nyo. Buhay ko, buhay natin lahat. Your character, your nature, your mindset, yung pag-iisip nyo, yung pagkatao nyo, and everything about you begins to change as you abide in Christ. Kasi marami pa po sa atin, minsan nakikwench po natin yung pagkilos ang banal na Espiritu. Napipigilan natin. Dahil nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, pumasok ang banal na Espiritu sa ating Espiritu, di po ba? Minsan, hindi makalayang makakilos ang banal na Espiritu sa atin dahil pinipigilan natin. Nananaig yung old self natin. Kaya ang nangyayari, wala. Hindi makakilos ang banal na Espiritu sa atin. Pero kung nananatili ka at nakaugat ka sa ating Diyos, sa ating Panginoon, talagang maluwag na makakilos ang banal na Espiritu kasi yung character mo, yung ikaw, nakikikooperate sa banal na Espiritu. Kaya nagiging maayos ang buhay ng isang Kristiyano. Diba? In looking to Him, in looking at His beautiful countenance, sabi nga kung, di ba sinabi sa Biblia, ang itsura ng Panginoon na nagtatawang tao, hindi naman gwapo. Siguro kung ordinaryong tao lang siya noon, ay siya naging ordinaryong tao, di ba?
Hindi ka wow, guwapo. Hindi ka magaganon. Pero yung loob ng Panginoon na lumalabas sa labas, ay oo, ang ganda-ganda niya. Para bang isang tao, isang babae, na kahit hindi masyadong maganda ang mukha, pero ang bait-bait niya, talagang maka-Diyos siya, talagang makikita mo na nakaugat siya sa Panginoon, di ba lalong gumaganda? Amen? Kaya huwag na tayong mag-ano sa mga itsura natin. Dahil pagka Diyos ang namuhay, ang lumabas sa atin, magaganda tayong lahat. Ako nga, iniisip ko nga dahil ako'y 73 na, di syempre kahit pa paano nag-aayos ako, diba? Sabi ko, Lord, wag mo naman panginigin yung kamay ko pagdating ng panahon. Dahil nakamamaya, hindi ko na alam. Kasi hindi rin maganda yung magpatato ka dahil pagka tumanda ka, magiging dalawa ng kilay mo. Totoo po. Hindi totoo po. Kasi yung ninang ko na minsan nagbakasyon, hindi kwento, nagbakasyon kami sa Pilipinas, may Alzheimer's na pala. Dinalaw namin. Nagtaka ako, bakit dalawa ng kilay? Kasi may dementia na. Yung pala, nagpatato, tapos yung atang original kilay niya, bumaba. Hindi ko na po alam kung dalawa, hindi ko ganda. Sabi ko, Lord, huwag naman sana manginig yung kamay ko para at least makapaglagay pa ako ng... Siyempre, pagka tumatanda tayo, marami ng pagbabago sa itsura natin. So, yung po, many times we compile our list of things that have to change. Amen? All of the area in our hearts that discourage us, even us. Even yung sarili ko, minsan nadi-discourage ako sa ugali ko. Dumadating yung time na gano'n. Kayo po ba hindi? Yes! Alam ko ako na. Diba dumadating yung time na gano'n? Minsan yung pag nag-init yung ulo mo, pag nagalit ka, isipin mo na, ito na naman ako, lumabas na naman ako. Diba? Kasi alam mo may Kristo sa buhay mo na hindi na-please. Diba? Ganun ang ano natin. Kaya minsan tayo nga nadi-discourage tayo sa sarili natin where we see that we're not like Jesus. If only I was like this, I could only change that. Pero, ganun nangyayari sa buhay natin. And maybe you become frustrated. Yeah, with your own behavior, yung pagiging impatient natin. Yung lagi tayong mga galitin. Madali kang bumigay sa mga tentasyon. May inalok lang sa'yo, bili ka kagad. Hindi ka na nadala-dala. Umorder ako ng sa online, ng sapatos. Parang kahon. Naangga-anggaan. Sabi ko, ano ba to? Hindi ako nadala. Umorder ako dahil syempre, ang pang Bible study 200 plus. Grabe, pagtingin ko, ang hirap intindihin ng English, ang binigat. Kaya sabi ko, susunod na lang, pupunta na lang ako sa isang Christian bookstore, doon na lang. Kasi iba yung, di ba, yung order ka, dadating na lang, babayaran mo, di ba? Hindi ka naaalis. Kaya, yun ang mga tentasyon na nangyayari ngayon. Aside from yung mabibigat, sa bagay kay Lord, ang kasalanan magsinungaling ka, pumatay ka, iisa lang yun sa mata ng Diyos. Dahil parehong kasalanan yung ginawa mo. Pero yung mga ibang talagang tentasyon na hindi iba, minsan sa tentasyon na hindi na yung talagang makakasira sa buhay natin, bumibigay tayo. Your inability to be like Jesus in certain areas, and if you are not careful, you become overwhelmed and you begin to create a list of things that you imagine that you have to fix on your own. Ganun na nangyayari sa atin. Minsan na-overwhelmed tayo sa yung mga nangyayari sa buhay natin. Parang gumagawa na tayo ng sarili nating desisyon. Most of the time, pumapalpak. Di ba? There are aspects of surrender. Yes, there is an aspect of discipline and obedience, but ultimately, sanctification and being transformed is a work of the Holy Spirit in you. And so, you look this list and grow discouraged, and you say, how could I ever acquire that? How could I ever like Jesus? How could I ever meet the standard? And the good news is, you don't have to meet the standard on your own. Amen?
For when we, sabi nga ni Lord, for when we are weak, then He is strong. Amen. Pag mahina ka, talagang mahina ka. Hindi ka lalakas. Dahil wala kang kapangyarihan na. Dahil hindi ka nakaugat kay Kristo. Hindi ka nananatili kay Kristo. Pero pagka nananatili ka kay Kristo, yung kahinaan mo, isurrender mo sa Kanya, magiging kalakasan mo. Sabi nga ni Lord, for when we are weak, then He is strong. At ang grace is the glue that holds together lahat ng mga broken, shattered pieces na kinumpile mo sa buhay mo. I-glue yun ng grace. At sino ba ang grace? Ang Panginoong Jesus. Diba? Walang sino man ang gagawa ng kundi ang ating Panginoong Jesus. So, I need to fix this, I need to fix that, I need to transform this about my personality, about my nature, about my character, about my mind, about my behavior. Marami tayong i-fix. Pero, walang kabuuan yun kung manggagaling sa sarili. Pa-fix man natin, parang yung jar, diba? Nabasag. Nilagay nyo ng glue. Mababasag pa rin yun. Subukan yung ibaksa. Mababasag pa rin yun. At binalik nyo na, hindi nyo na maibabalik kasi turong-turong na yun. Pero ang Panginoon, pagka nag-fix, walang sino man ang pwedeng sumira na yun. Kahit ipag, di ba? Sabi nga, maraming mga Kristiyano na ang dami ng yung men of God ng mga nung Old Testament na kung ano yung mga ginawa sa kanila. Pero pinanindigan nila na sila ay mananampalataya sa ating Panginoon. Pero niligtas sila ng Diyos. Amen? But here's the power thing about abiding in Christ is when you abide in Him, He takes the list. Ikukunin niya yung mga listahan mong mga negative mo sa buhay, yung mga characters mo na hindi maganda, yung mga kaisipan mo na hindi maganda, lahat kukunin niya at siya na ang bahalang gumawa at mag-transform. Pero hindi naman ibig sabihin, maupo na lang kayo sa isang tabi at kukuya-kuya-kuy kayo, hindi po ganon. Ang paghihintay sa Panginoon ay dapat nandun ka sa kaharian niya. Amen. Andun ka sa lugar kung saan bumubuhos ang biyaya ng Diyos. Amen. When you abide in Him, He begins to do His work. So instead of focusing on 1,000 things that you have to change, to work on, you focus on one thing. As Jesus says about Mary, what she found is the one thing that's worth it. The one thing worthy of her focus. The one thing that truly matters and it will not be taken away from her. The one thing is abide. At kanino tayo mag-a-abide? Kanino tayo mag-a-abide? Tinatamad na po kayo sa mga Sama po tayo mag-a-salita ng Panginoon. Amen? He planted in Him and in doing so, ultimately, He begins to do the work. So ito po, ilalatag ko po yung mga signs na kayo po ba ay lumalago sa inyong pang-spiritual na pamumuhay. Number 1 is, you can receive correction. Amen. Alam niyo po, marami po dito na, minsan ako, hindi po, sabi nga di ba lagi ko sinasabi, open po ang buhay namin dito. Kung meron po kayong nakita hindi maganda, dito po kami para i-correct nyo. Pero dahan-dahan lang po, huwag kayong sisigaw. Diba? Ganon din po tayo dapat. Pag nagbibigay tayo ng correction sa isang tao, yung may pagmamahal Pagmamahal na galing sa Diyos. Kahit siguro medyo mabigat yung sinasabi mo, tatanggapin mo niya. Amen? Sabi nga po sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breathed and is useful to teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. All scripture is inspired by God and is useful to teach as what is true and to make us realize what is wrong in our lives.
ang salita na lang po, ang salita po ng ang banal na salita ng ating Diyos. Inspired yun ng Diyos. Kaya po nagiging talagang kagamit-gamit para turuan tayo at ma-realize natin ano ba yung mga kamalian natin sa buhay natin. Amen? It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. The Word which is the revelation of God, the Word which is the ultimate truth, the Word which is the highest authority, reveals to us yung pamamaraan ng Panginoon, yung kagustuhan ng Panginoon, yung nature ng Diyos, yung sino ba ang Diyos, yung ano ba ang gusto ng Diyos, ano ba yung ayaw ng Diyos. Ito po ang nag-reveal sa atin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. The Word, which is the revelation of God. The Word, which is the ultimate truth. The Word, which is the highest authority. As we begin to compare our lives to the Word, sometimes nagkakaroon tayo ng decision. Diba? Ito, tama ba ito? Ganito ba ito? Do we correct our lives according to what the Word says? Or tinitwist natin yung salita ng Panginoon para ma-approve naman yung pamamaraan natin? Nangyayari ba yun sa atin? Tama ba yun o mali? Mali. Tama. We need the Word of God to reprove us. Talaga, totoo po, kailangan natin ang banal na salita para sawayin tayo sa mga ginagawa natin na hindi maganda. To correct us, to train us every day in righteousness, to live in a right relationship with God, to experience life to the full in right relationship with God, so that you and I may be complete. Gusto niyo ba po yung ganun buhay? Amen. Amen. To be complete, to be full, to be fulfilled, to be all that God has created us to be, and not just complete for ourselves, but equipped for every good work. Gusto po ba natin yun? So ano pong dapat natin gawin? So correction is vitally important to our maturity. Alam niyo po, ang banal na espiritu, gumagamit din po ng tao sa buhay ng bawat isa para ma-accomplish po ito. Amen? Ginagamit po ng banal na espiritu ang mga tao para ma-correct tayo. Lalo na po yung mga close sa atin. Yung kapatid natin, asawa natin, tatay natin, mga kamag-anak natin, even yung BFF natin. Nakikita nila yung blind spots sa buhay natin na hindi natin nakikita. Pero minsan, kahit obvious na, dinidinay mo pa. Diba? Whether it's maybe because of pride, because of ignorance, there are some issues in our lives that require the help of others to recognize the change that's needed. Minsan nga merong isang babaero, sinabi doon sa pamangkin niya, huwag ka babae ha. Sabi niya, alam mo naman ito kung sino magsalita, kayo ka babaero. Diba? Pero hindi niya alam. Sinasabi yun nung tao, huwag ka magbabaero. Kasi ayaw niya nang maranasan mo, yung nararanasan niya. Diba? Kung babae ka, masisira buhay ng pamilya mo. Kung babae ka, matatagdagan ng mga anak mo, mga responsibilidad mo. Minsan, ang lasenggo, huwag ka umiinom. Salita ka ng salita din, ikaw nga lasenggero. Nauubos mo yung 2 bote ng gin. Hindi mo alam, sinasabihan ka, parang hindi ka na magkasakit dahil may sakit na sa atay yung nagsasabi sa iyo. Hindi ka na gumastos. Minsan, akala natin, yung mga ganun, pakinggan din natin. Diba? Dahil tama yung sinasabi nila. Mas mahirap yung sabihin nila, tayo, tagay tayo. Diba? Kung magbabae ka, maganda yung may babae ka. Diba? Gumagamit po ang banal na espiritu ng ibang tao. Minsan nga yung nabanggit ko nga na kahit medyo hindi, kung titignan natin, wala siyang otoridad na mag-correct sa'yo dahil siya ganun din. Pero pakinggan din natin. Ito'y para sa atin. Amen? Sometimes we respond poorly. Yung nga, sinabi ko kanina, pagka may nag-correct sa atin na nakikita hindi naman siya ganun,
Minsan sasabihin ka natin, we're trying to turn the tables on the other person. Nasabi ka, ito, kung ikaw mag-akong minuwi, kung tumatog ka din, di ba? So, yun po, dapat isang palatandaan ng isang Kristiyano na ikaw ay lumalago spiritually, yung handa ka magpakorek. Amen. Handa po ba tayo magpakorek? Praise the Lord. Kasi minsan sabi, pwede ka makausap. Ako, ba't mo na makausapin yung tita ko na? Yung ang ganda naman mga ngiti na ako, ha? Pero na parang, bakit? Hindi naman ako, mabait naman na. Praise the Lord. Meron pangalawa po, yung you can forgive without receiving an apology. Ito mahirap no? Mahirap ito. Pero sabi nga, kung nananatili ka sa Diyos, ang nananatili ka, nag-a-abide ka, at talagang ugat mo ay si Kristo, hindi magagawa mo ito. Amen? And Jesus says in Mark 11-25, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. So this sounds like Jesus is saying, we forgive whether someone has asked for forgiveness or not. Whether they are sorry or not. Just forgive. Amen. Actually, minsan ang sakit to pagka may ginawa sa'yo hindi maganda. Pero sino nagsasuffer pag hindi ka makapag-forgive? Yes. Tama. Ang sakit nun gusto mong isatisfy yung self mo dahil sinaktan ako Pero hindi mo naman napipis si Lord. Amen. So ang pinaka-importante, sabi nga, the Lord is changing us from glory to glory. Diba? Kung tayo'y susunod sa mga sinabi niya, magbabago tayo, matatransform tayo. Ito mga bagay na to na which is ang hirap gawin, magagawa natin to. He's saying, release that person from your anger, from your bitterness, from the penalty of your sin right there and there. He's talking about cultivating an action in a heart. We might say that it is the willingness to extend forgiveness, but we settle the matter in our heart, whether or not they are sorry, whether or not they are repentant, whether or not they have asked, or whether or not they have remained silent. Let's cultivate that attitude. Na kahit hindi humingi sa atin ng forgiveness, napapatawad natin. Meron po ba tayong taong hindi pinatawad? Wala na pa. Alam niyo po, ako po, nag-share ako dito. Sinishare ko dito sa sarili ko. Amen. Hindi lang po ito para sa inyo, para sa ating lahat. Dahil dumadaan po tayo sa sitwasyon na parang minsan may inis ka. Hindi mo maibigay sa Panginoon. Pero, kung iintindihin lang, kung iisipin lang po natin, hindi mo mapatawad ang nasasaktan. Ikaw ang nasasaktan. Na-stress ka. Pag may unforgiving heart ka, tignan mo yung itsura mo sa salamin. Hindi nga. Wala kahit kasabing maglagay ka ng makeup. Purihin mo ng makeup. Talagang lalabas pa rin ang deep inside you. Meron kang anger na tinatago. Amen? Kaya, ano po yun? Tignan po natin mabuti po. Ito po mensahe ng Panginoon. Ito po para sa atin. Amen. Huwag na lang po tayo nakaupo dyan. And I believe na ang bawat isa dito ay naghahangad ng mag-grow spiritually. Amen. Hindi lang po yung tayo pupunta dito, uupo, lalabas, wala lang. Ano ba? Diba? Ganun po. Dapat, number 1 is marunong tayo magpakorek. Number 2,
Dapat magpatawad tayo kahit hindi humihingi ng kapatawaran sa atin, di ba? Ang number 3, trust God's timing. Kasi po minsan, sabi nga sa Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Every single thing in our lives has an appointed time. Di po ba? Scripture also tells us to trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Makikita po natin ito sa Proverbs 3:5. As Christians, the Word of God is our guide. And if this is true, then it's also true that we must learn to lean not on our emotions concerning His timing. Kasi po, meron tayong pag hindi po naibigay kagad ng ating Panginoon ang ating prayer, parang wala na. Tayo po ay barisan-barisana. Halimbawa, nangangailangan kayo ng pera. Lord, nag-pray ka para bigyan ka ng pabayad sa utang mo, hindi pa binibigay, tagal. Saan tayo pupunta? Saan? Bangko. Sa bangko. Pag hindi nakabayad, magdodoble ang interes. Hanggang lalaki ang interes. Pero kung hinintay niyo si Lord, hindi na kayo sa bangko pupunta. Kaya Sister Tess na. Amen. Praise the Lord. So, waiting for God's timing brings all things together for our good. Yung mga delays, yung mga buntok-buntok na dumadating sa buhay natin, part yan ng God's master plan in making this all work for our good. Sabi nga sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Amen? Although frustrating, di ba, nakaka-frustrate, that knowing the exact timing is often what keeps us in the program. There are times when we might give up. Di ba? Minsan nag-give up na tayo if we knew how long it was going to take. But when we accept God's timing, we can learn to live in hope and enjoy our lives while God is working on our problems. Alam nyo, pagka nananatili kayo sa Panginoon, talagang kahit hindi pa nyo yun natatanggap yung sagot ng Panginoon, talagang very calm lang kayo, nararamdaman niyo yung peace ng Panginoon, talagang palakad-lakad lang kayo sa hardin, di ba? Kaya lang wala tayong hardin dito eh. Sabi nga, God's timing is perfect. Amen. Waiting on God can be difficult, but not impossible. Amen. In fact, Scripture promises us that tayo, that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. Sabi nga, God's perfect time is beautiful. He makes all things beautiful sa time ng Panginoon. Dalawa na lang po. Number 4, you live to please the Lord. Amen. Every good gift we have has come from God, and He wants to give us pleasures forevermore. In gratitude for all He does for us, we can do to please Him. Sabi sa Galatians 5:16-17, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. The first step for believers in pleasing God is to be sure that they are walking by the Spirit, not in the desires of the flesh. Alam niyo na po kung paano lumakad sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sabi nga, kapag nananatili kayo sa Diyos, nananatili kayo, isa yung pamamaraan na kayo lumalakad sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Not in the desire. And this can only happen when we accept the sacrifice for sin that He provided for us, the death of Jesus Christ on the cross. Alam niyo po, minsan po, di ba binigyan tayo ng freedom ng Panginoon? Ito po, sasabihin ko na po para ito po yung nangyayari sa bawat isa sa atin. Linggo. Araw ng Linggo. Ano po yung araw ng Linggo? Lord's Day. Lord's Day. Siguro, hindi ka nakatulog ng maaga.
You will take time na gumising ka. Wala lang, ikulit ako kagabi. Pero alam niyo, merong Lord's Day celebration. Sino na-please niyo? Amen. Kung tutuusin po, ako po, 2 oras lang po yung tulog ko. Kasi po, yung muna si Pastor Morgan. Kasi po, naggumawa ako ng i-share ko ngayon. Pagkatapos no, nakatulog naman ako ng 2 hours. Siyempre po, may call of nature. Pupunta ka doon, pagbalik ko, hindi na ako makatulog. Ang lakas ng hilig ni Pastor Morgan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Babaliktad ako, doon ako tulog, dito, o ganyan. Wala po ako nagtulog. Medyo naglagay ako dito kanina. Kaya sa mga nagpangalata, malaki na. Sabi ko nga kay Tito Morgan yung kanina, paano kaya yung ano? Buti na nga sa lamin ako, pag nasa labas ako, natatakbal ko yung iPad. Ngayon po, nagbabasa po ako, hindi. Ngayon, o kaya minsan, papunta ka na dito sa Faith House para magsama-sama tayong katawan ng Panginoon na mag-celebrate ng kanyang araw. Biglang may tumawag, punta ka dito kasi may kainan dito eh. Ganyan eh. Oo, unahin. Sino na-please mo? Hindi lang yung sarili mo, yung friend mo. Diba? Hindi sino. Maraming pamamaraan sa buhay natin. Even me, minsan hindi ko na-please ang Lord. Kaya ito, isang puso natin to. Ng isang tao na talagang makikita natin na siya'y matured spiritually. Kailangan every time na please na si Lord. Amen. Kasi naman, pag sinabi naman natin na please si Lord, para sa atin pa rin kapakanan yun. Yes. Minsan sinasabi natin, ano Lord na lang. Hindi nyo alam, pagka tayo nananatili sa Panginoon, tayo ang nag-aani. Kasi unang-una, alam nyo yung, pag na-experience talaga yung tumanggap na lang kayo ng correction at hindi masama sa loob nyo. Di ba ang saya nyo? Yes. Wow! Oh, praise the Lord, ganito pala ako, Lord, pwede ko palang gawin to. Ang hindi ka tumanggap ng correction, ano mangyayari sa'yo? Hindi lang doon sa nagko-correct sa'yo, kundi pati sa'yo. May nangyayari sa buhay mo. Di ba? So lahat ng mga signs na kung paano tayo mag-grow spiritually, isa puso natin to. Pag-pray natin, na magawa natin to. Amen? Para naman hindi masaya yung oras natin. The Lord is coming soon. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Kilos na tayo. Pero syempre, according to God's way. Amen? Number 5, ito na po yung last. You are a servant. Ang puso ng isang lingkod ay hindi nagmumula sa magtugunan lamang ang mga kinakailangan ng mga nangangailangan. Nakuha niyo po yun? Hindi lamang matugunan lamang ang kinakailangan ng mga nangangailangan. Hindi po ganon. Kasi tutugunan mo nga, wala namang pagmamahal sa puso mo. Kailangan, it comes from the joy o kasiyahan that abounds in a Christ-filled believer. Ito ay nagmumula sa kagalakang nananagana sa isang mananampalatayang puspos ni Kristo. Kung ang espiritu ng kagalakan ay nananahan ng malalim sa loob mo, kung ang iyong puso ay binago na ni Kristo, kung ang kanyang pag-ibig ay umiiral sa iyong buhay, wala kang problema para mahalin ang isang tao. Wala kang problema para mag-serve sa isang tao. At ito ay tunay nga mararamdaman ng tao na pinag-servan mo na ito'y totoo. Hindi nanggagaling, kasi pag alam ng tao kung nanggagaling sa tao din eh. Naku, mayamin, baka mamaya pa. Susunod, uy, binigyan kita nito. Hindi kailangan ako eh. Diba? Pagka sa tao nang galing, ganun ang magiging resulta. Ang maganda, maramdaman ng taong pinagsilbihan mo, binigyan mo, minahal mo, na yung binigay mo, pagmamahal mo, talagang galing sa Diyos. Amen. Dahil yun, walang kapalit. Amen? Amen? So,
Do nothing from selfish ambition, but in humility, count others more significant than yourselves. Dapat yung, wag ka naman magpaka-humble. Minsan yung humble natin, nagiging humble. Diba? So pagka nag-serve tayo, yung very humble tayo na mararamdaman ng tao, mas importante sila. Mas significant sila. Hindi naman tayo mga politiko na pagka nagbibigay na tayo, may kasama ng sobre. Vote for this. Vote, ganyan-ganyan. Hindi po tayo ganun, mga Kristiyano po tayo. We're not politics. We're not politicos. We are Christians. Amen? So since you have been saved by grace, extend grace to those around you. Look for others' needs as you count them more significant than yourself. Seek to bring unity with your brothers and sisters. Amen? So tinatanong natin, now that we know we should serve and know how to serve, we should ask ourselves, why do we serve? Where does our servant's heart come from? Constantly loving and serving others is hard, di ba? Kung manggagaling talaga sa flesh natin, ang hirap mag-serve sa minsan nga nakakapagod tumulong. Yun lang, nung nandun pa kami sa, ikwento ko ulit, example lang to, sa Amerika, merong, yung bayaw ko, ay yung, ano ba sabihin yun, brother-in-law, bilas, nagalit na lang. May nakita siyang namamalimos, homeless, ganyan. So, binigyan niya. Tapos kinausap niya, ba't hindi ka nagtatrabaho? Sabi niya, mas maganda makahanap ka ng trabaho, marami namang mga trabaho sa kapaligiran. Nagalit. I'll pray for you so that you get a job. Tapos sabi niya, ano ka? Tinutulungan mo na. Ano ka? Tutulungan mo akong kumain. Ito yung trabaho ko. Sabihin, di ba? May mga ganun, tutulungan mo na. Minsan bibigyan mo. Grabe, magrereklamo pa, hindi kasya. Yung bigay mo, di ba? Mahirap tumulong. Minsan mahirap magmahal. Kung ito'y manggagaling sa laman mo. Kasi pag gagaling sa laman, lagi kang naghahanap ng, uy, thank you ha. Diba? Salamat ha. Bait-bait mo talaga. Diba? Naghahanap tayo ng ganon. Pero pagka ang pagbibigay mo ay galing sa puso mo, pagmamahal na nanggagaling sa Diyos, ang sarap. Wala ka nang ina-expect na anumang magagandang salita. Constantly loving and serving others is hard. Where do we look for our own encouragement and strength? The answer is found in have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant. Ang Diyos na nagkatawang tao na equally kay God, nag-humble down at nag-serve sa mga tao. Tayo pa kaya, may buhay tayo ng Diyos. And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Yun ang ginawa ng Panginoon sa alam nyo, minsan, pagka maiisip natin, hindi natin nakita kung anong nangyari kay Lord, di ba? Pero naniwala tayo dahil nakikita natin yung resulta. Na siya na tumubo sa mga kasalanan natin. Di ba? Yung sakit na nakaptan niya, dugo na dumanak sa kanya. Pero hindi siya nagreklamo. Tayo kaya, minsan napaka-konti lang, nagre-reklamo na tayo. Kaya, bakit tayo nag-serve? Because Christ served us, and He is in us. The God of the entire universe humbled Himself and became a servant. The God of the entire universe humbled Himself and became a servant.
And He came down to earth and gave His life for you. Kaya pag dumating ang time na hesitant ka na mag-serve o mahalin ang isang tao kasi naiirita ka, dahil dating na lang nagdating sa'yo, isipin mo na lang, di ba? Ano ba ang ginawa ng Diyos sa'yo? Consider what God did for you. When you're finding it hard to love and serve someone, alalahanin natin yung sinabi sa Romans 5:6-8. Sinabi ng Panginoon, "For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly." Tayo yun. For one will is scarcely die for a righteous person. Though perhaps for a good person, one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were sinners, Christ died for us. Pag dumadating yung naiirita tayo, isipin na lang natin yung ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. While you were lost in sin, weak and ungodly, Christ died for you. Christ dies for me. If you are a Christian, then you have received His gift. How can you be unloving to others when the greatest love has been poured out for you? Diba? So alam po ko na nadinig po natin lahat ang mensahe ng Panginoon na ngayon na dapat nag-grow tayo spiritually. Dilatag po ng Panginoon yung mga dapat natin gawin, yung mga paraan kung paano po tayo mag-grow spiritually. Huwag po natin i-take this for granted. Dahil kompleto po tayo. Kompleto po ang ating physical being, di ba? Yung mga iba nga dyan, merong isang kilala niyo, siguro ang hirap sabihin yung pangalan eh. Walang paa, walang kamay. Pero nakakapunta-punta siya sa ibang lugar para i-share ang salita ng Panginoon. Hirap sabihin ng pangalan. Kaya baka magkamali ako, paano? So, yun po, sabi nga po ng Panginoon, lagi tayo tumulog sa Kanya. Dumarating ang time, nanghihina tayo, tumulog tayo sa Kanya. Pasiyasat natin ang ating puso. Alamin natin paalam natin kung ano yung puso natin sa Kanya. At sabi niya, manatili tayo sa Kanya. Amen. Amen. Yun ang pinaka-importante. One thing that we should do, abide in Him. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at tunay